Seryoso na talaga ang plano ng Warriors na subukang kunin si LeBron ngayong free agency based na rin kasi mismo sa report ni Brett Siegel na mismong si Steph Curry na ang inaasahang personal na makikipagkita at makikipag-usap kay LeBron sa mga susunod na linggo para kumbinsihin mismo yan na lumipat sa Golden State Warriors sa susunod na season. Hindi karaniwan kay Curry na maging agresibo ngayon sa pag-recruit ng mga superstar Sa mga nakaraang taon kasi, mas hinahayaan lang nito ang front office ang gumawa mismo ng trabaho na yan. Pero ngayon, iba na nga araw talaga yung sitwasyon Dahil siya mismo ang makikipag-usap na kay LeBron para lang makumbinsi ito na pumunta sa Warriors. Nag-umpisa naman kasi talaga yung mga usapan about sa possible pagsasama nitong si Curry at LeBron sa Olympics at All-Star events kung gaano nga raw kasi kaganda yung chemistry nilang dalawa kapag magkasama sa iisang team. Pareho silang may mataas na basketball IQ at kayang gawing mas madali yung laro para sa isa't isa. Kaya nakikitang pwedeng maging maganda yung kombinasyon ng mga to sa Warriors. Pareho pa silang naghahabol ngayon ng championship title bago magretiro. Hindi na bago yung report kasi na interesado ang Warriors dito kay LeBron. Ilang season na nga rin pala yan na talagang hinahabol ng Warriors lalo na sa trade. Pero malinaw kasi nun na fully committed itong si LeBron sa Lakers at dito niya gustong tapusin yung karir niya. Pero parang nagbago na nga raw lahat yan since dumating si Luka. Kaya ngayon kung desidido nga raw talaga itong si LeBron na pumasok sa free agency, Warriors yung pinaka-interesadong team sa kanya at hindi na lang ngayon ang front office ang gumagalaw dyan. Kaya kung aalis nga raw siya sa Lakers, 2 kontrata lang rin kasi yung nakaabang sa kanya sa free agency. It's either veteran deal o mid-level exception. Kung veteran deal ang kukunin niya, nasa 3 million lang ang amount. Pero kung mid-level exception, aabot pa sa 15 million. Hindi ganong kalaki pero mas malaki yan kumpara sa veteran deal. Halos 70% ang mawawala sa kanya mula sa 50 million maximum deal niya Kaya nga pwede siyang pumasok sa MLE contract kung aalis siya sa Lakers Pero kung hindi naman papayag si LeBron sa MLE contract, mayroon pang isang option ang Warriors, sign and trade. Pwede nilang gamitin itong si Porzingis para magkaroon sila ng sapat na cap space para kay LeBron around 30 million kung papayag naman ang Lakers sa sign and trade at makukuha nila itong si Porzingis at pwede nilang ma-reunite kay Luka. Kaya parang hindi na rin talo Sa lagay naman kasi ngayon ni Kawhi sa Clippers, papasok na rin yan ngayon sa free agency. Mukhang delikado na rin yung future niya Papasok siya sa huling taon niya sa kontrata kapag hindi siya nag-extend. Pwede siyang maging free agent pagkatapos ng season niya na to mula sa 149.5 million na fully guaranteed. Kaya pwede siyang mawala sa Clippers nang walang kapalit Kaya based sa mga insider na mabuting kumuha ng draft picks at asset ngayon ang Clippers kaysa mawalan ng superstar ng libre sa market. Ito yung dahilan kung bakit maraming analyst at insider ang nagsasabing kung magre-retulman ang Clippers ngayon na nga raw yung season para pag-isipan yung trade na yan Tapos hindi pa rin kasi tapos yung issue dyan ng Clippers sa salary cap circumvention. Hindi naman kasi si Kawhi mismo yung sentro ng investigation na to Ang sentro talaga dyan kung mayroong nangyaring salary cap circumvention dito sa Clippers. Yan yung gustong malaman ng NBA Commissioner. Kung ginamit ba ng Clippers ang endorsement deal para ibigay kay Kawhi na dagdag pera na hindi dumaan sa salary cap. Sa mga report kasi, may 28 million endorsement deal si Kawhi galing sa company Aspiration. Yan yung naging controversial. Investor sa Aspiration si Clippers owner Steve Ballmer. Sponsor din ng Clippers ang Aspiration. Kaya lumalabas ngayon yung allegation na pwedeng ginamit ang endorsement deal bilang way para madagdagan yung kabuuang contract ni Kawhi sa Clippers nang hindi dumadaan sa NBA salary cap. Wala pang desisyon ngayon ng NBA pero sa mga report, isa sa pinakatinitignan na potential dyan yung pag-void ng kontrata nitong si Kawhi kung mapapatunayan nga raw na may salary cap circumvention na nangyari sa Aspiration deal na to. Ang Warriors yung pinaka-candidate team dito kay Kawhi lalo na kung nasa retooling nga raw ang Clippers. Dahil ang Warriors yung may bagay na pwedeng interesado nga raw ang Clippers. Meron pa silang unprotected future first round picks, future pick swaps, expiring o malaking contract galing kay Butler.
Possible masama pa dyan itong si Podziemski, pero di natin alam ha. Wala nang no choice ang Warriors kundi isama yung contract dyan ni Butler para mamatch yung salary rules. Kung wala kasi si Butler sa trade, hindi gagana ang financial structure, mahihirapang sumunod sila sa NBA salary cap rules and deal. Una kasi talaga dyan, ang target ng Warriors itong si Giannis, mas bata, mas mataas ang market value. Pero kung si Giannis kasi ang kinuha nila, malamang sa malamang kakailanganin nilang gamitin at ibigay halos lahat ng draft picks at batang asset. Pero ngayon, malinaw kasi na si Giannis mag-i-stay pa rin sa Eastern at ayaw makigulo sa Western Conference, kaya wala nang no chance ang Warriors. Kaya based sa mga analyst at NBA insider, ang trade kay Kawhi sa Warriors ang pinaka-realistic all-in move ng Warriors. Hindi nila kailangan ibigay lahat ng future picks nila, pero kailangan lang talaga nila ditong isakripisyo mismo itong si Butler at isang unprotected first round pick at future pick swap. Injury risk lang naman talaga yung problema dito kay Kawhi. Kung mananatili nga raw na healthy yan sa buong season, pwedeng dyan mismo mabuo ang Warriors bilang champion contender team kasama si Curry at LeBron para sa title window na rin na hinahabol nila.